Wala pang isang taon mula nang nagawa pero nasira agad ang flood control project sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Noong bumaha, namiligro raw ang mga residente. Kaya sa inspeksyon niya kanina, pinagpaliwanag ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang kontraktor. Kailangan maibalik mo ang daan dito ha. Tatambakan mo yan ha. Sa sona ni Pangulong Marcos noong Lunes, pinunan niya ang mga palpak na flood control project na anya'y kinurakot. Kaya kahit merong mga ganito, bumabaha pa rin. Tinanong kong Pangulo sa kanyang podcast. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa national budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong pisong pondo ang inilaan para sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, may mga hawak na siyang pangalan na isa sa publiko. Nakita ko, hindi nagagawa. Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Pati raw katiwalian sa iba pang proyekto ng gobyerno, hahabulin. Kanina pinuntahan din ng Budget Secretary ang San Agustin Norte Bridge sa Arayat na 8 taon ng putol. Iniuugnay nito ang Barangay Camba sa Arayat at Bayan ng Cabiao, Nueva Ecija. In-inspection din ni Secretary Pangandaman ang sirasilang Apalit Macabebe Road. Aabot sa 400 meters ang kalsada ang kailangan ng emergency repair, gaya ng paglalagay ng konkreto at maayos sa drainage. Yung mga tao dumadaan sa gilid, parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabaging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang sira. Nagsumbong din sa kalihim ang alkalde ng Apalit. 1.5 kilometers na tapos hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun yung nagkokonekta sa Sapa, sa kanal po. Ayon sa DPWH Region 3, tinanggal sa budget deliberation sa Kongreso ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga. Sabi naman ni Pangandaman, pwedeng gamitin ang 1 bilyong pisong Quick Response Fund para sa agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa sakuna. She gave us the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment process para po malipat dito yung pondo. So with the approval of that, we could start immediately. Sabi ni Pangandaman, makikipag-ugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road project. Sabi ng Pangulo, kahit may kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin ng ehekutibo na maisulong ang mas mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.